Ngayong araw guys, samahan nyo ako sa buhay bukid na kung saan ito ang isa sa pinagkukunan ng ating pagkain, which is itong pagtatanim ng palay. Magandang araw sa inyong lahat, maayong adlaw burias. Bago pala tayo makarating doon sa lugar kung saan ang taniman ng palay ay syempre dadaan muna tayo dito sa bayabasan. Kay manguha ng bayabas kaso walang bunga. Dadaan din tayo ng bakilid o mabatong daan. Hiyos yun na imong bilbil kakalakad. Pero para sa akin, gusto ko yung ganitong uri ng paglalakad para sabay ba exercise. Nang pababa na nga kami dito sa bakilid, tanaw na tanaw mo na nga ang palayan sa baba. Sakto din, may nadaanan akong nagbubunot ng palay para itanim kaya sabi ko dadaan muna ako at namiss ko rin yung ganitong gawain. Ganito kasi ang gawain namin nung kabataan ko pa. Siguro ang aking edad nun ay nasa 7 years old to 10. Ganito kasi dito sa bukid, kung gusto mong magkaroon ng bigas na libre, ay kailangan mong magsipag, magtanim ng palay para meron kang maani after 3 to 4 months. Dito naman banda, meron uli nag-aararo para sa susunod na taniman at kung pagod na rin yung mga kalabaw sa pag-aararo sa bukid, ay dito naman sila pinapaliguan o tinatawag dito sa amin na tunaan ng kalabaw. Nakarating na rin pala kami dito sa bukal na kung saan ito ang pinaka-main source ng tubig dito sa amin. Pero naghugas lang ako ng aking paa kasi nga may putik. Pero didiretso muna kami sa aming bahay para nga mamitas ng mangga. Pero namitas lang kami ng konti kasi may ibang mangga pa na hindi pa magulang. Kaya bumalik na nga uli kami dito sa bukal para maligo. At ito nga ang kanina pa gustong gawin ni Yosin na maligo at magbaba dito sa bukal. O siya, paano guys? Diyan muna kayo at maligo muna kami dito sa bukal. Ang sarap pa naman dito ng tubig, malamig-lamig. Maliban sa malamig, masarap din magbabad kaya itong si Yosin at ang kanyang kuya ay enjoy na enjoy sa paliligo. Ganito lang pala kalawak o kalaki itong bukal dito sa amin. Ito ay pwedeng liguan, labahan at kung nauhaw ka na pwede din inuman.